Ito, Jason, ang aking katanungan. Itong mga bus companies na ito, sabi nga kanina ni Ricky, masaklap na may mga nagbebenta daw ng mga fake bus tickets. Mga scalp. So, although you mentioned na may kahandaan ng mga bus companies just in case they need to augment, yung masasabi mo ba hindi na available bumili ng bus ticket or dapat talagang nakabook ka na, naka-reserve ka na, yung pagpumunta dyan, meron pa ba silang mabibiling ticket or wala na? Well, ideally, kung kakayanin po talaga, mas maganda talaga nakapag-book at bumibili ng ticket na mas maaga, no? Oo. Para maiwasan yung pagpila, yung pag-iintay, no? Tsaka kaubusan. Pero of course, naunawaan natin, karamihan sa mga biyahero natin, Ma'am Patty, last minute. naghihintay pa ng sweldo, wala pang budget, di ba? So, pinagandaan din po natin yan. Ang tagubilin lang natin, kung last minute na po yung travel nila, pangako namin, makakasakay at makakasakay sila, lalo na dito sa PITX. Yun nga lang, mambaon po ng konting pasensya kasi magkakaroon po talaga ng konting pagpila at konting pag-iintay. So sana maunawaan din po nila yan. Pero ina-assure namin na makakasakay po sila. Okay. Sir, wala po ba tayong balak na dagdagan, for example, yung ating digitalization dyan sa PITX, lalo na wala we ng do, budget ng actually. po. For example, sir, in Singapore and in Thailand, they already have like the digitalized na pag-purchase mo ng ticket. Not only to purchase the ticket, but to scan. Parang parang airport sa na natin, airport, di ba? Wala po ba tayong Actually, balak expand ito? Meron, Good ma'am, news no? pala yun. Not only the PITX has digital platforms, pati naman po yung mga operator natin. Yun nga lang, Ma'am Ricky, na-observe natin, ang mga Pilipino medyo skeptical pa sa online. Hindi pa rin ganun fully ini-embrace. No? Mas gusto nila yung face-to-face, bibili ng ticket, hawak nila physically yung ticket para siguradong totoo at makakasakay sila. So yun po yung nakikita natin. But slowly but surely, nagmamigrate naman po yung acceptance no ng mga kababayan natin yan. Siguro in the next few passenger seasons, mas tataas na yung porsyento natin na digital booking. Sila. So, Sir Jason, itong aking katanungan, yung mga pasahero, kung may ticket na sila, ilang minuto, ilang oras sila dapat na sa terminal, tapos gaano ka ginhawa ang iyong PITX? Well, ideally, no, pag passenger season, Ma'am Patty, at least 2 hours, no, At 2 para hours airport, pa nandito rin. na sila. Parang airport. Oo, parang kasi, airport. ma'am, hindi natin masabi yung traffic, no, especially in Metro Manila. Kasi kung mabarang kayo sa traffic, hindi naman po kayo hihintayin ng inyong mga sasakyan. No? So at least 2 hours para hindi na rin po kayo ma-stress. Di ba? Para hindi po masayang ang inyong bakasyon. Now, gano'n ka komportable? Well, kung makikita nyo po itong PITX, para po itong airport. Kaya nga po ang tawag natin dito landport. Kung ano yung makikita nyo po sa isang airport, makikita nyo po rito. Free wifi, air condition, comfortable seats, lahat po ng restaurants meron dito, konting pamilihan, pasalubong, lahat po ng maiisip ng biyahero. Mga banyo, nandito may po yun. tubig, Opo, banyo. malinis. Okay, Opo. oo. Yun po sinisigurado natin. Yung Jason, yung mga, what do you call this, yung mga bus tickets ba tumaas because nga holiday season? Ay, napansin. binabantayan po natin yan. Opo. Bawal na bawal po yan kasi minonitor natin, wala naman pong fare increase na pinayagan ng DOTR at ng LTFRB.